Hello! Welcome to my YouTube channel. Ipapakita ko sa inyo yung exterior at interior ng aking Kuda Lion. Ito naman yung itsura ng kanyang front view. Yan. Sobrang cute niya. Gusto ko talaga yung exterior niya, pati yung color na napili namin. Yan yung front. Then, ito yung tsura ng side kapag naka-close yung kanyang trapal. Wala siyang window na ma-open. Kaya pag mainit, kailangan mong i-open yung buong side. Mamaya makikita nyo kung paano. Ito naman ang itsura ng kanyang likod. Yan, meron na din siyang compartment na pwede nyong lagyan kapag namalengke kayo or nag-groceries kayo. Yan, ito naman yung itsura ng kanyang roof. Mataas din siya actually. Tapos ngayon, ipapakita ko sa inyo yung kung gaano ka lawak yung kanyang compartment. Susunod na vlog namin, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami yung groceries na nailagay namin dito. At saka sa loob. Ito naman yung kabilang side. Same lang rin naman siya nung pinakita ko kanina. Yan. Ito yung tsura niya kapag malayo. 'Di ba? Mahaba din siya. Ganito naman ang itsura ng trapal niya kapag naka-open. Yan, ito yung side. Yan yung sinasabi ko na kapag mainit, pwede nyong i-open yung buong side. Pero meron namang nagko-customize para safe na naka-close siya, pero yung na-open lang yung pinaka-window niya. Meron din siyang na-open na trapal sa likod para pag sobrang init, pwedeng sumingaw yung init. Yan, ito naman yung upuan sa likod. Sorry po, madumi. Tinapakan ng anak ko. Yan. Yan yung floor. Tapos, ito yung kanyang front. May fan na rin siya, steering wheel. Yan, para na rin siyang automatic na kotse. Ito yung steering wheel niya na may maliit na kamay. Yan, tapos ito yung monitor, mamaya makikita nyo for reverse camera. Ito yung Bluetooth, speaker, tapos meron din lagayan dito ng phone, wallet, or key. Kasi pwedeng keyless yung ating e-bike. Yan, tapos ito naman yung kanyang gas and brake pedal. Tapos, meron din siyang speed control hanggang 3 yan, number 3. Yung white na dots, nilagyan lang namin ng white pen para mas visible yung kanyang guhit. Pati dito sa reverse neutral at saka drive. Yan, nilagyan din namin ng white pen. Yan, ito naman yung kanyang susi. Kapag isususi nyo siya, kailangan na i-unlock muna. Kaso lock ang napindot ko. Kaya pag hindi siya na-unlock, magkakaganito siya. Mag-a-alarm. Yan, unlock muna. Tapos, yan, susi. Automatic mabubuhay yung fan kapag naka-on dun sa pinaka-switch. Nagsiswing na rin yung fan niya, pero pwede nyo rin siyang steady. Pwede na rin siyang patayin kung gusto nyong, kung walang fan ang gusto nyo. Tapos, papakita ko sa inyo yung reverse camera. Yan. Pagka, ano nyo ng reverse, automatic, ma-on yung camera sa likod. Yan. Tapos, meron na rin siyang level kung hanggang saan yung mga object dun sa likod. Ito na rin yung kanyang battery percentage. Yung battery bar niya pala.
Pati yung kung gano'n dami natatakbo niya. Nandun na rin sa screen na yon. Tapos, nandito naman sa gilid ng driver's seat yung kanyang handbrake. Yan. Papakita ko naman sa inyo kung paano natin ito turn on yung ating e-bike gamit ang ating keyless key. Yan. I-press natin yung unlock button, then double press nung energy symbol sa ating key. Then mag-open na yan. Yan. Pwede nating ilagay yung key sa bag natin para mas safe. Yan. Pwede mo na siyang i-drive. Kapag tinurn on nyo nga pala yung ating e-bike gamit yung keyless key, hindi nyo siya, pagpapatayin nyo siya, kailangan sa keyless key din kasi hindi nyo mata-turn off gamit yung disuksok na susi. Yan. Kaya kung isang mami ka din na araw-araw na naghahatid sundo ng inyong mga anak sa school, kagaya ko, perfect ito sa inyo. And manage your expectation. Ang mga e-bike, kahit ano pang brand yan. Pang malapitan lang talaga siya. Pang school, pang palengke. Yan, hindi rin siya ganun kagaling sa mga ahunan. Tsaka pang malayuan. Kung gusto nyo ng pang malayuan, bumili na lang kayo ng kotse. So, ayun lang. Thank you for watching. At abangan nyo yung mga susunod kong vlogs. Papagandahin ko yung aming e-bike. Bye!